1, 2, 3, 1, 2, 3. Okay, I think rinig na ako. Okay, I think rinig na ako. Okay, okay. Gumagana na yung mic ko. Akala ko hindi pa. Alright, so mag-ano ako ngayon, mag-re-review because may exam na kami. Malapit na yung exam namin. Um, pero di ko alam kung anong file yung i-open ko. um, check ko nga to. Check ko lang itong mga nandito. Chapter 3, Chapter 6. Okay, di ko alam kung ano yung Chapter 3. Di ko alam yung mga... Ang dami kasing mga files dito. Di ko alam kung saan dito talaga. Pero bahala na. Okay, okay, okay. Alright. Open ko lang yung Open ko lang yung file. Ayan. Ay, di pa pala kita yung screen ko. Nakalagay pa pala sa ko. Camera. Nakalimutan ko naman na eh. Wait lang. Nagloloko yung ko. Nagloloko yung computer ko. Wait. Ito ba? Ito ba yung isa sa mga i-review? Hindi ko sure eh. Ang dami nito 23 pages. Re-review ko to ngayon gabi. Check ko nga. Wait lang. Di ko alam kung ito eh. Di ko alam kung ito yung... Di ko alam kung ito yung re-reviewin. Check ko nga. Companies in the IT... Wait, may notebook naman ako. Check ko lang yung Check ko lang yung notebook ko. Nasaan ba yung bag ko? Wait lang. Okay. Check ko yung check ko yung notes ko dito kung tugma dito sa Tugma dito sa file. I-check ko lang. Open ko lang yung notebooks tuloy. Notebook ko. Okay. 10 domains. Okay, search ko nga dito. Alright. Control F, 10 domains. Ayun, oo, ito nga. Okay, ito nga yan. Tama. Nasaan yung lesson 1? Ay, di, mag-start na lang ako dito kasi dito nagsimula yung ko eh. Nagsimula yung notes ko dito sa notebook ko. Siguro dito na lang ako mag-start. Litan ko onti yung facecam ko. Ayan. Okay. Yung start dito kasi 10 domains in computer science. Ito yun Lesson 1.2 computing domains. Tapos meron ditong computer theory,
algorithm, infography, distributive slash networking computing. Fifth is cloud computing. Six, computational learning. Seven, computer visions. Eight, big data. Nine, neural networks. 10, tractable problems. Okay, so yun yung nakalagay dito sa ano ko. Yun yung nakalagay dito sa notebook ko. Ito yung notes ko. Kung kita nyo. Wait lang. Ayan. Ito yung notes ko. 10 domains. Ang dami kong correction tape yan. Ignore nyo na yan. Bahala na yan. Ayan o, correction. Basta yung mga yan. Tapos hanggang dito sa 10 tractable problems. Ayan. Okay. Tapos, ilagay ko na ulit dyan yung facecam ko. Ayan. So, basahin natin dito. Alright, 10 domains in computer science. Sabi dito, number 1. Pwede ko palakihan to para ano, mas makakita sa live. Ayan, mas okay yata kapag ganyan. Mas okay ganyan. Okay, 10 domains in computer science. Number 1, computer theory. Computer theory is the branch of computer science concerned with finding out how efficiently a given problem can be solved on a model computer using a given algorithm. Within computer theory are three main focuses: computability theory, complexity theory, and formal languages. Alright. Tandaan natin tong tatlo na to: computability theory, complexity theory, and formal languages. Alright. Sa industry ba yan? Wait, check ko nga ulit. Ito ba yan? Page 10. Ito. Industry in the profession. Ito yung file na yon. Computability theory is concerned with finding out whether or not a problem is solvable with a finite number of computations. This is an important field in computer science because it saves time by determining if a problem is solvable. Masyado marami to. Siguro yung first paragraph lang yung importante dito kasi hindi naman yata kailangan yung lahat ng di naman kailangan lahat ng ng nakalagay dito is basahin. Alright. Second is algorithms. Algorithms are an explicitly described method for solving a problem. A great deal of work is done by computer scientists to find the most efficient algorithm to solve a problem. So parang siya yung algorithm is siya yung tagabigay ng instructions sa computer para maka-execute siya ng task. Parang lang yun eh. Example Rubik's Cube. Ang mga nagro-Rubik's Cube, nagme-memorize sila. Ay, may tumatawag. Wait lang, may tumatawag guys. Okay, sorry, may tumawag sa akin. Kuya Jet, ano yun? Hello Mel, Andre Pampo. Hello. Nagre-review lang ako ng ng subject namin. Anong pangalan nito? Introduction to Computing. Kasi exam na namin. May exam kami bukas dito eh. Yata. Di pa sure. Basta yun. Alright, nasan na ako? Ayun, yung example ng ng algorithm is yung mga nagro-Rubik's Cube. Yung mga nagro-Rubik's Cube, kaya nila nasa-solve yung yung cube.
Ako to si Zelm. Ay! Ikaw yan? Nahanap mo yung ano ko. Ikaw pala yan. Yan pala yung pangalan mo totoo ah. Yan pala yung totoo mo pangalan, Mel Andre. Nagulat pa ako. So yun nga. Yung mga nagro-Rubik's Cube, may mine-memorize sila na algorithm. Halimbawa, may algorithm na ano na kailangan nila i-flip yung taas, yung side, yung right, left, middle, basta yung mga yon. Ganon din sa ano, ganon din sa computer. Kailangan kailangan ng algorithm para maano, para makasolve sila ng ano, ng task. Parang yun yung instruction na binibigay sa kanila. Parang ganon. Kuya Jet. Yeah, nagulat nga ako na ikaw yan eh. Alright. I don't know, for example, the problem of sorting a list of integers can be solved in many ways. The most obvious one would be to compare each element to its neighbor and shift positions if they are out of the desired order. This routine called bubble sort, okay, tandaan nyo yan, bubble sort, is terribly inefficient for all but the smallest of lists. A more appropriate algorithm for practical use is merge sort, which uses recursion and the divide and conquer method to efficiently sort long lists. Okay, sa tingin ko yun lang naman. Hello, Pookie Bear. Wait, si Oreo ba to? Lixial. Ikaw ba si Oreo Bear? wait. Ikaw ba yan, Oreo? Hello, Pookie Bear. Bakit randomly kayo nandito sa Facebook ngayon? Okay. Third is cryptography. Cryptography ba yung tamang pagbasa dito? Mali yung paglista ko dito. Infography yung nilista ko dito pero cryptography pala yung tama. Pero anyways, cryptography is an ancient science concerned with secret writing. That is hiding a message in what appears to be an unintelligible sequence of symbols but which can through some transposition or substitution algorithm be converted back into a meaningful message. Sabi ni Nixel. Feeling ko ikaw yan eh. Ikaw yan, Oreo Bear. Feeling ko lang. Or baka iba pala. Nagkakamali ako. Okay. In the modern context of computers, cryptography is the science of encrypting data. Data encryption is necessary to keep information such as bank account numbers hidden from those with malicious intent. Sila yung data encryption yun yung nagsisave sa atin. Po. Sige po. Wait lang guys. Okay, I'm back. Okay, so, yung data encryption, sila yung nagki-keep us safe from hackers. Sila yung nag-hide ng mga bank account numbers, mga passwords natin, mga private stuff natin, ganon. Parang siya yung science of encrypting data, yung cryptography. Siya pala yung gumagawa nun. Actually, hindi ko alam yun. Ngayon ko lang nalaman yun. Alright. The importance of cryptography has increased greatly since the ubiquity, ganyan ba yung pagbasa niyan? Anyways, of the internet. In fact, one of the most common applications of cryptography is to protect data transmitted across networks. Older, more naive protocols such as Telnet send unencrypted plain text across networks, allowing user credentials to be easily intercepted. SSH is a secure substitute for Telnet. It encrypts data before transmitting it. Encrypting data at rest on a disk is just as important. Mahaba-haba pa to. Kaya nga 23 pages. Ang dami nito. If a malicious user obtains access to a disk, either physically or electronically, file system and database encryption are the last line of defense. Kakaumpisa pa lang eh. Oo nga, ang dami. Pero hindi ko na mapasahin to lahat. Okay, fourth is distributed computing. This is a means of breaking up a complex problem.
Distributing the pa-accept ng nangarod Pookie Bear. Sige, mamaya. Ano kasi busy ako sa pagre-review ngayon. Bukas na yung exam namin. Naghahabol kami ngayon. The difference between distributed and parallel computing is that parallel computing is done on a single architecture with multiple processor cores, and distributed computing is done over a network. Okay, basta ganun na yan. Okay, cloud computing. Ano ako dito? Familiar ako dito. It's a popular and often misused buzzword in the IT industry. It is often used in conjunction with any internet service or application, regardless of whether or not that software actually implement a cloud infrastructure. Sino tong mga to? Kilala ko yung iba dyan. Si Angeline, yung kaklase ko yan. Si Lixial, feeling ko si Oreo Bear yan. Nanonood galing sa TikTok. Yun. Tapos si Mel, ikaw yan, si Zelm. Nagulat nga ako nandito kay si Ming tapos Kylo. Hindi. Hindi, wala si Ming dito at saka si Kylo. Wala sila dito. Iba yung sinasabi mo. Ayan. So, cloud computing, parang yun yung is a recent trend in IT that moves computing and data away from desktop and portable PCs into large data centers. So, basically, halimbawa, meron kang work. Ginagawa mo sa work mo is mga files mo nandun, tapos yung desktop mo is nasa work mo, sa workplace mo. Desktop yon, hindi siya laptop. So, hindi mo siya pwede madala dito sa bahay. Dito pumapasok yung cloud computing. Pwede mo ilagay yung files mo doon sa sa cloud. Tapos, halimbawa, hindi mo natapos yung ginagawa mo dun sa work. You can continue it sa house mo, sa bahay, using a different device. And you can continue where you left off. Yun yung maganda. Yun yung maganda dun. Si Trapisa, Honey Bunch. Nagre-review lang ako dito, pre. So, boys, ganun na nga yung cloud. Hindi mo natapos yung ginagawa mo sa work. Tapos kailangan mo tapusin within this day, tapos wala ka ng time, tapos na-shift mo dun sa work, tapos kailangan mo na umuwi. Yun. That's basically cloud computing. In-explain ko na. Mahaba yung explanation, pero sinamarize ko na. Alright, 6. Computational learning. Computational learning, more commonly referred to as machine learning, is a subfield of artificial intelligence. Okay, familiar din ako dito. Nagme-memorize ka tapos yung exam situational. Nakot. Nako, mahirap kapag ganun. Yun yung ayaw ko eh. Nagme-memorize ka tapos hindi naman pala kailangan i-memorize. Situational pala. Ay, nako. So, ito, computational learning, this is basically artificial intelligence, ChatGPT, black box, ano na tawag dun sa Samsung, yung AI doon? Nakalimutan ko yung AI dun sa Samsung. Basta yun. Si Siri sa iOS, sa Apple, Siri, basta yun, ChatGPT, ganun. Sila yung machine learning. Parang tinuturuan nila yung machine, yung computer, na gumawa ng task na to. So, halimbawa yung ChatGPT, tinuruan siya ng yung gumawa ng ChatGPT, tinuruan niya yung yung OpenAI na mag-create ng new words, ng knowledge, nakaka-store din siya ng memory, ganon. So, yun? Kapag walang machine learning, syempre dumb na yung AI, dumb na yung ChatGPT. Hindi siya makakasagot sa ng maayos. Basically ganun 'yon. In-explain ko lang ng maayos, hindi ko na kailangan basahin to. Okay, 7, computer vision. Computer vision is the field of computer science in which the goal is to process video or still images and produce from them a representation of the world. This entails things such as recognition of objects, gestures, and motion. So to? For example, Face ID. Kapag, di ba yung mga cellphone natin minsan may Face ID? Titingnan mo lang yung cellphone mo. Tapos ma-unlock na yung
ma-unlock na yung lock niya. Pero kapag ibang tao yung yung may hawak ng cellphone, hindi ma-unlock 'yon kasi hindi kilala ng cellphone mo yung mukha niya. So ganito 'yon. Recognition of objects, gestures and motion. Hindi lang 'yan hindi lang 'yan Face ID, pati rin sa mga CCTV. 'Di ba may mga ibang CCTV na kapag may na-detect siyang tao na gumagalaw yung CCTV mag-isa, sinusundan niya yung tao. Parang ganoon na rin 'yon. Ganoon din sa fingerprint, yung lumang iPhones or lumang phones na fingerprint pa rin yung yung pang-unlock sa cellphone. Basta ganoon. In-explain ko na. Hindi ko na kailangan basahin lahat 'yan. Okay. Number 8, big data. The idea of big data is fairly self-explanatory. It is the collection and analysis of large amounts of data. Anong nangyari? Ha? Nangyari? Saan? Nangyari saan? What do you mean? Ano ibig mo sabihin dyan, pre? Wala, lang ako, nagbabasa lang ako. Naglalag ba ako? Hindi naman, okay lang naman. Yeah, okay lang naman. Akala ko naglalag ako. Wait, from the top. Ala! Uulitin ko from 1? Hindi. Ano yung uulitin ko, Angeline? Ano ulitin ko? Ano ulitin ko? From the top sabi mo eh. Ano 'yan? Ano ulitin ko dito? Ay nako. Lang. Akala ko naman totoong from the top. Okay. Tuloy ko na. Big data 8, big data. The idea of big data is fairly self-explanatory. It is the collection and analysis of large amounts of data. It is usually associated with large internet companies such as Facebook and Google. Ito yung mga websites or applications na nag-i-store ng large data. Halimbawa, YouTube. 'Di ba sa YouTube ang daming videos? Isipin nyo, sa dami ng videos na yun, paano nila i-store lahat ng ganun karaming videos sa website nila? Dito pumapasok yung big data. These companies collect vast amounts of data about users on their sites. So, ang dami. Pati yung data ng users, kailangan nila yon kasi doon nila nakikita yung information nila, yung email address, yung password. Sila lang yung nakakaalam nun. So, importante to lalo na kapag Facebook, lalo na kapag Google kasi ang daming websites na kailangan i-store and YouTube din yung mga videos doon. And pati TikTok, marami ding doon, store na videos. Basically ganun yung big data. Hindi ko na kailangan i-explain. Alright, neural networks. Neural networks or artificial intelligence agents o AI na naman. Grabe talaga si Kuya Chat, napakatalino talaga. Oy, thank you. Ako lang to guys, ako lang to. Alright, neural networks or artificial intelligence agents that simulate biological neuron structures to process inputs and produce outputs. Earlier, this paper mentioned machine learning. Neural networks require machine learning to function usefully. So parang din siya, AI na machine learning katulad ng sinabi ko kanina, yung natakal natin kanina. Pero ano pinagkaiba nito? Actually, di ko alam. Neural networks are trained on inputs until they recognize patterns and produce. Similar lang din. Parang ganoon lang din sa nung sinabi ko kanina. Neural networks differ from normal algorithmic programs in that they do not follow a sequence of steps. They are not even programmable. Yun yung pinagkaiba nito. Yung una, pinoprogram ng tao para magkaroon siya ng machine learning, yung ChatGPT, para matuto yung ChatGPT na makipag-usap sa mga tao na gumagamit ng app na yon. Kaya sila nakakabigay ng response at saka sagot. Ito naman, yung neural networks, they are not even programmable. They learn from example inputs.
So, bumiyak pa ako. So, natututo sila sa already existed na na inputs na ginawa ng mga tao. So, natututo sila ng sarili na nila. Hindi na nila kailangan ng tulong sa mga tao. Hindi na nila kailangan ng code na galing sa mga tao. Sila na yung natututo sa sarili nila. Parang ganun itong neural networks. Alright, last one. Tractable problem versus intractable problem. A tractable problem or problems that can be solved in polynomial time. Example, ayan, hindi ko mabasa yan. An intractable problem can currently only be solved by an algorithm taking exponential time. Example, ayan, hindi ko mabasa to eh. The tractable problems can be solved in a reasonable amount of time for most values of n, while the intractable problems can only be solved in our lifetime. If n is too small to be of any practical use. Because of the vast time difference between tractable and intractable problems, much work is done in trying to find tractable solutions to intractable problems. Grabe, ang dami tractable, intractable, blah 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 blah. Oh my gosh. Actually, di ko gets to. Hindi ko gets tong part na to. Tractable versus intractable problem. Bahala na. Bahala na. Basta move on na tayo. Okay. Kasama ba to? Wala to sa kay notes ko. Alright. Mag-move on na tayo sa sa another file. Wait. Let's switch lang. Okay. Punta tayo sa another one. Another one bites the dust. Joke lang. Okay. Alright. Dito na tayo. Pakita ko ulit yung screen ko. Ayan. X ko lang itong mga to. Ayan. Yan. Okay, introduction to computing. Okay, meron kasi to sa to. Kaya mo yan, Kuya Jet. Thank you, Mel. Thank you, Zelm. Alright, introduction to computing. Chapter 2, evolution of computing. So, a computer is an electronic device that manipulates information or data. It is designed to process data, provide useful information, and solve problems. It has the ability to store and retrieve data. So, alam nyo naman na yan. It can create presentations, documents, prepare letters, sending mails, edit or create videos and spreadsheets, blah 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 blah. Alam nyo na yan. Computer, basic. Ayan. Ayan o. Computer, a programmable electronic device that accepts raw data as input and processes it with a set of instructions. So, yun nga, kapag walang set of instructions ang binigay mo sa computer, hindi yan gagana. It will not walang mangyayari. So, parang lang yan eh. Tayong mga tao, yung nagbibigay ng instructions sa mga, nawala. Tayong mga tao, yung nagbibigay ng instructions sa computer. Kapag wala tayo, hindi gagalaw yung computer, syempre. So, tayo yung instructions na nagbibigay. Tayo yung nagbibigay ng instructions sa computer. Basta ganun. Ayan. Sabi sa notes ko, the term computer is derived from the Latin word computare, which means to calculate. Ayan, importante yan, computare. Which means to calculate. Ayan. Itatandaan natin, Charles Babbage is also known as the father of the computer. Siya yung father of the computer. Bakit? Hindi ko alam. Basta siya yung father of the computer, okay? Huwag niyo na tanongin. Okay. Parang di mo na yung equipment, chip makers, etc. Ay, hindi ba? Wait lang. Balik lang ako sa Wait lang. O nga parang di ko nga na-tackle yun. Wait lang, balik lang ako sa previous file kanina. Wait lang. Ayo, hindi nga. Okay, kita ko na. Okay. Balik tayo dito. Thank you. Thank you. Thank you na na-mention mo. Okay. Okay, companies. Okay, ito. Hindi ko na to. Nakalimutan ko basahin.
Thank you, thank you. All right. Companies included in the IT industry. Companies in the IT industry can be separated into several broad categories, sometimes referred to as sectors or segment, including equipment manufacturers, chip makers, software publishers, service companies, and retailers. So, ang una is, equipment manufacturers. Manufacturers design and manufacture computer hardware and communications products such as personal computers, mainframe computers, PDAs, mouse monitor storage devices, routers, scanners, and printers. Examples ng mga company na to is IBM, Hewlett Packard, sila yung may mga laptop sila na ginawa. Yon. Tapos network hardware companies, yung katulad ng Cisco, yun. Basta yun. Alright, chip makers. Chip makers design and manufacture computer chips and circuit boards, including microprocessors, RAM, system boards, sound cards, and graphics card. So, ang graphics cards po. Ay, sige po. Wait lang, guys. Okay na po. Alright. So, chip makers, ito yung mga microprocessors, RAM, sila yung yung nagpaparan ng system boards, sound cards, and graphics cards. Yung graphics cards, importante yan kasi siya yung nabibigay ng ng um, yung nagdi-display sa yung nagdi-display sa screen mo, ganon. Para meron din yan sa cellphone eh. Kapag walang graphics card, wala kang makikita sa screen mo. Parang siya yung OS, ganon. Ayan. Intel, Transmeta, Texas Instruments, and AMD are examples of chip makers. So Intel pala is example of chip makers. Okay. Software publishers. Software publishers create computer software including applications, operating systems, and programming languages. So, ang example nito is OS. iOS sa Apple, Windows, Mac sa Apple na computer. iOS is phone for Apple. Kapag Mac OS naman is Apple na pang computer, ganun 'yon. Tapos yung Android naman is Android OS, yung pang cellphone din. Ayun, ganun lang. Ayun, katulad example of software companies include Microsoft, Adobe Systems, Electronic Arts, and Computer Associates. So, yan. Alam niyo naman na yung Microsoft, Adobe, ganun. Ayan. Service companies. Service companies provide computer-related services, including business consulting, website. Website nakalagay dito. Website yan, I think. Website design, web hosting, internet connections, computer equipment repair, network security, and product support. Classic examples of service companies include AOL and the computer consulting giant, ADS, which stands for Electronic Data Systems. Ayan. Okay. Moving on. Alright. Computer retailers, sometimes called resellers, include companies that sell computer products through retail stores, direct sales representatives, mail order catalogs, and websites. Well-known computer resellers include CompUSA, which operates retail stores and mail order retailers, PC Connection, and CDW. Bukas ba exam natin, pre? Feeling ko bukas kasi sabi ni Sir last week is 'di ba i-move niya na daw yung subject niya bukas daw. Bukas na daw yata tayo mag-exam. Kaya nagre-review na ako ngayon. Kasi baka bukas ka talaga tayo mag-exam. Pero kung hindi bukas, at least nakapag-review na ako, 'di ba, in advance. Ayun. Nakakainis kapag hindi pa bukas, pero at least nakapag-review na in advance. Yun yung maganda. Okay, so yun lang yung IT industry. Yun lang ba? Kay Sir Darius lang. Oo yata, yung sa kanya lang. Sa tingin ko, sa kanya lang.
Wait, ano ba sabi dito sa ano? Sa schedule. Ay, oo, sa kanya nga lang. Sa kanya lang. Okay, wala na dito. Wala na dito. Okay, punta na tayo sa another one. Okay, ituloy na natin dito. Nandito na ako kanina eh. Okay. Alright, punta tayo dito sa ano? Sa kanya ka lang. Sa kanya, madimin na sa kanya ka lang. Sa kanya lang ako magre-review ngayon. Kasi, kasi ano lang eh, bukas na yata yung exam niya, sa tingin ko. Baka bukas na siya magpa-exam kasi. Sana all sa kanya lang. Ay, nako, kayo talaga. Okay, tuloy na natin to. Benefits of using a computer. Number one, increases your productivity. A computer increases your productivity. Oh, ang example nito is ano, after having a basic understanding of a word processor, you can create, edit, store, and print the documents easily and quickly. Ang maganda sa computer, nakaka-increase siya ng productivity. Parang napapadali niya yung ano, mga bagay. Kasi dati, 'di ba typewriter yung gamit ng mga tao noon, wala pang mga Microsoft Word, hindi pa uso yung printer. Kaya 'yan. Um, dahil sa computer, yung modern computer ngayon, dahil din sa Microsoft Word, nakakapag-create tayo ng documents easily, tapos napiprint pa natin na mabilisan. Seconds nga lang, 'di ba? 5 seconds lang printed na lahat 'yan agad. Ayun. Alright, connects to the internet. It connects you to the internet that allows you to send emails, browse content, gain information, use social media platforms, and more. So, alam naman na natin yan. Ngayon, nagla-live ako. Nakakonect kayo sa internet, nakikita niyo yung live ko ngayon, nagre-review ako, ganon. Ayun. Ganon din sa akin, nakakapag-live ako through connecting to the internet. Yun, ganon lang yan. Alright, storage, madali na to. Alam niyo na yan. Computer storage. A computer allows you to store a large amount of information. So dun tayo pwede mag-store ng mga data natin, ng mga files natin, mga ganon. Alam niyo na yan, madali na yan. Organize data and information. It not only allows you to store data, but also enables you to organize your data. So yon. 'Di ba kapag sa totoong buhay, halimbawa meron tayong mga maraming naka-stack na folder na maraming mga papeles, ganun. 'Di ba ang hirap i-organize? Sa computer, with a single letter lang. Halimbawa, i-search mo sa files mo yung file mo sa school. Halimbawa yung pangalan ng file mo na yun is math reviewer. Ita-type mo lang yung math, lilitaw na yun. Kahit gaano pa karaming files yan, mahahanap mo agad with just a simple click, simple type, and enter. Makikita mo na yun. Dahil sa computer, mas napapadali yung pag-organize natin ng data at saka yung paghahanap din natin. Ayan. Improves your abilities. It helps write good English if you are not good at spelling and grammar. Totoo yan. Kapag meron tayong ginagawang documents, or halimbawa, resume, or essays, di mo alam kung paano siya i-type or i-send sa 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 document mo. Tapos pwede mo siya dahil sa automatic na na grammar checking system na siya tawag dito, napapadali yung yung work mo, napapabilis. Natutulungan din ng computer na na ma-improve yung grammar mo, yung spelling mo kung may mamaling spelling, ganon. Ayun. Yun yung nakapapa-improve ng abilities natin. Ayan. Assist the physically challenged. Ito yung pinaka-importante. It can be used to help the physically challenged. Example, si Stephen Hawking. Pero may exam ba tayo bukas? Ang alam ko sinabi ni Sir Darius last week kasi i-move niya daw yung exam bukas. Totoo, sa 17, 18, 19 pa yung exam. Pero, parang naalala ko sinabi niya last week na ililipat niya daw bukas para daw matapos na agad. Kaya nagre-review ako ngayon para para maging ready lang.
Just in case na ano ay, na matuloy yung exam. Pero kung hindi natuloy, edi okay lang din. At least nakapag-review ako in advance, di ba? Yun. Ayan, tuloy ko to. Example si Stephen Hawking. Hindi siya nakakapagsalita kasi na ano siya, na-aksidente siya nung bata siya. Kaya nung nag-improve na yung computer, gumamit siya ng computer, parang AI, text to speech, to speak para makapag-usap siya sa mga tao. It also can be used to help blind people by installing special software to read what is on the screen. Mm. Pati nga yung mga blind eh. They use computer to communicate with other people. Yun yung maganda sa computer. Yun yung advantages niya. May mga disadvantages din pero isa ito sa sa mga advantages. All right. Keeps you entertained. You can use the computer to listen to songs, watch movies, play games, and more. Ayan. Halimbawa yung ginagawa ko, nagla-livestream. Entertainment na to. Panonood ng movie sa Netflix, ng video sa YouTube. Pwede ka maglaro ng games sa online. Roblox, Call of Duty. Basta yung mga yun. Minecraft, kahit ano. Basta yun. Basta yung nakakapag-entertain sa'yo. Ayan. The computer has become a part of our life. There are plenty of things that we do in a day are dependent on a computer. Example nito is ATM. While withdrawing cash from an ATM, you're using a computer that enables the ATM to take instructions and dispense cash accordingly. Totoo yan. Gumagamit ng computer ang ATM para makapag-deposit tayo at saka makapag-withdraw tayo ng pera ng maayos. Kasi kapag walang computer yan, kapag mano-mano, mahirap yan. Kasi, syempre, iisa-isahin nila yan. Di ba ang mga ATM machine halimbawa, nag-withdraw ka. Halimbawa, yung nilagay mong amount is, 700. Yung ATM, automatic niya yun. Automatic niya a-arrange yun. Kapag tao gumagawa nun, kahit mabilis pa siya, medyo pa rin yun, time consuming. Isipin nyo, kumari, marami na nakapila sa likod mo, di ba? Tapos tapos yung nagbibilang hindi pa rin tapos. Syempre nainip na yung nasa likod. So ganun 'yon. Wait lang, naglo-loading tong live ko. Ano nangyari? Wait lang. Guys, meron pa rin ba yung live ko? Rinig pa rin ba ako? Rinig pa rin ba ako? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kasi sa akin naglo-loading eh. Kung walang nagre-respond, ano to? Naglalag. Naglalag yung connection ko yata. Wait, no. Hello, 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 hello. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okay, okay. Rinig pa ako. Akala ko nawala na ako. Okay, okay. Tuloy ko na to. Bigla ako nawala. Naglo-loading kasi yung internet ko. Akala ko nawala ako. Alright, alright. Okay, let's move on to digital currency. Uso to ngayon sa Pilipinas. A computer keeps a record of your transactions and balance in your account. Yes, thank you, Angeline. Balance in your account and the money deposited in your account in a bank is stored as a digital record or digital currency. Or example nito, Hindi naman. Good, good. Example ng digital currency is GCash. Uso yan ngayon. Kapag wala kang pera sa wallet mo, yung physical money, pero merong laman yung merong laman yung GCash mo, you can pay using that. Uso naman na yung ganun ngayon eh. Pero kapag ginamit mo yan noon, wala. Hindi mo yan, hindi useful yan. Okay. Trading. Stock markets use computers for day-to-day trading. There are many advanced algorithms based on computers that handle trading without involving humans. So, totoo 'yan. Yung mga iba nag-trading na without even talking face to face yung mga tao. Kahit computers na lang pwede 'yan eh. Basta ganun. Alright, smartphone. Ayan.
Importante yan ngayon. Kapag wala kang smartphone ngayon, parang hindi ka na tao. Kasi halos lahat ng tao ngayon sa 21st century may tao. Ay, may tao. May cellphone na. May tao tuloy. May smartphone na, may cellphone na. Lahat ngayon, halat. Pati yung mga kabataan nga may ano na eh. Pati nga bata may mga cellphone na eh. Daig pa ako. Nung bata nga ako, laro-laro lang ako sa labas nun eh. Okay, off topic na. Alright, smartphone. The smartphone that we use throughout the day for calling, texting, browsing is itself a computer. Ayun. Computer na rin ang smartphones natin. Hindi naman required na ang computer is ano eh. Um, yung ganito, desktop, laptop, hindi. Computer is everywhere. Halimbawa, microwave natin. Microwave is computer yan. Yung cellphone natin, computer yan. TV natin, computer din yan. Yung mga smart TV, computer din yan. Yeah, VoIP. All voice over IP communication, VoIP, is handled and done by computers. So, yun. Ganun yun. Alright. Four basic functions of a computer. Meron ba to sa ano ko? Ay, wala. Wala dito sa ano ko. Sa... Ay, di, meron pala, meron. Alright. Four basic functions of a computer. The following diagram shows an example of these functions. So, madali na yan. Input, process, storage, output. Easy. Hindi ko na kailangan i-explain yan. Input, siya yung nag-input, siya yung nagbibigay ng function sa computer, ganon. Katulad yan is mouse, microphone, joystick, keyboard. Yan. Alam na natin yan. Data processing function. Data processing is the most basic function of a computer. The operation of data as per given instruction. Wait, ano ginagawa nito? Sila yung nagpa-process. Halimbawa, in-input mo na yung nilagay mo. Halimbawa, sa keyboard, nagta-type ka. Itong data processing na to, sila yung nagpa-process ng mga nilagay mo. Sila yung nagbibigay ng input sa computer. Halimbawa, pinindot mo yung letter M. Kapag pinindot mo yung letter M, sasabihin ng computer, anong letter to? Tapos nagpa-process na siya. Letter M. Kaya, i-output niya doon sa screen. Ganun yun. Output. Speaking of output, ito na. Output function. The process of producing the useful information for the user after processing input data. Tama yan. Yan yung sinabi ko kanina. Example yan, monitor. Nag-output siya ng screen. Itong live ko, nag-output sa inyo. Itong microphone na to, input to. Headphone ko, output to. Kapag may narinig ako sounds, ganon. Itong live na pinapanood nyo, output yan kasi nag-output sa inyo yan. Pero sa akin, input kasi ako yung nagbibigay ng live content sa inyo. Parang ganun yun. Ayan. Output, yan, plotter, projector, printer, speaker, yan. Basta yung mga yan. Data storage function. One of the most useful functions of a computer is data storage. Besides storing data that has been input through peripherals, computers also need a way to save the results of data processing. So sila yung nag-i-store ng data. Sila yung nagre-remember ng data. Halimbawa, may memories ka sa na pictures or videos. Dito mo ilalagay yung mga memories mo. Hard disk, RAM, ROM, CD, floppy disk. Hindi na uso to pero important pa rin yan. Ito yung uso ngayon, memory card. Pati itong CD, hindi na uso eh. Dati uso yan eh, pero ngayon hindi na. Ayan, pen drive, USB. Ito, lalo na to. Cassette tape, din na rin uso to ngayon. Ayan. Nasaan na tayo? Alright. Let's move on to Let's move on to characteristic of a computer. Okay, first is speed. As you know, computer can work very fast. Tama yan. It takes only few seconds for calculations that we take hours to complete. True yan. Para sa atin, matagal gawin. Pero sa computer, seconds lang tapos na agad. Ayan, accuracy. The degree of accuracy of computer is very high and every calculation is performed with the same accuracy.
The errors in computer are due to human and inaccurate data. Yeah. Minsan, nagkakamali din ang computer. Pero due to human and inaccurate data na binibigyan ng mga tao, nagkakamali. Ano ba pinagkaiba ng ROM at saka RAM? ROM is read-only memory. Nababasa mo lang yung memory niya. Hindi mo pwedeng ibahin, hindi mo pwedeng i-modify, ganon. Read-only memory lang siya. Tsaka ang ROM kasi um, na-i-store niya yung memory niya. Parang naaalala niya yung memory niya, ganon. Ang RAM naman, RAM stands for Random Access Memory. Pwede mo siya i-modify, you can do anything you want, pero hindi siya nasi-save. Kaya sabi, random access memory. Access meaning you can access, pero random siya. Hindi mo siya pwede i-save. Kasi random nga siya. Kapag may ginawa ka dito sa RAM na yon, hindi siya masi-save. Kapag binalikan mo, lahat ng mga ginawa mo, mawawala. Yun yung pinakaiba ng ROM at saka RAM. ROM, read-only memory. Pwede siya mag-store ng memory, ganun. At saka, pero hindi mo siya pwede i-modify at saka nababasa mo lang. Ang RAM, pwede mo siya ibahin, pwede mo siya i-modify, pero hindi mo siya masisave. Yun lang yung pinakaiba nun. Alright. Diligence. A computer is free from tiredness, lack of concentration, fatigue, etc. Tama yan. Hindi napapagod ang computer. Kahit buong araw mo siya gamitin, kayang-kaya niya gawin lahat. Walang pagod-pagod sa kanya, hindi uso yung magpahinga. We can work for hours without creating any error. That's true. If billions of calculations are to be performed, a computer will perform every calculation with the same accuracy. Yeah. Basically, ganun yun. Alright. Versatility. Okay. Versatility. It means the capacity to perform completely different type of work. You may use your computer to prepare payroll slips. Next moment, you use it for inventory management or to prepare electric bills. So, yung ito, parang, wait, ano ba to? Capacity to perform completely different type of work. Di ko gets to. Alright, let's move on. Power of remembering. Computer has the power of storing any amount of information or data. Kaya niya mag-remember ng memory kahit sobrang tagal na yan. Kahit umabot ng 30 years, maaalala niya pa rin yan. Parang para sa kanya, it just feels like yesterday. Parang, dami ka naman. Basta yon. Any information can be stored and recalled as long as you require it for any numbers of years. It depends entirely upon how much data you want to store in a computer and when to lose or retrieve this data. So, ayun nga. Kahit gaano pa katagal yung file na yan, maaalala niya pa rin yan. Kahit abutin pa ng 50 years, 30 years, 40 years, mga ganon. Ganon lang yun. No IQ. Computer is a dumb machine and it cannot do any work without instruction from the user. May tumatawag. Ano ba yan? Sorry. May tumatawag sa messenger. Ano ba yan? Yan. Kinancel ko muna. Sorry, nagla-live ako. Yung mga tumatawag dyan. Totoo to. Hindi gagalaw ang computer kapag walang gagalaw na tao. Totoo naman yan eh. Magiging smart lang ang computer kapag may gumagamit. Pero totoo, kapag walang gumagamit yan, dumb yan. Kasi, di naman siya kusa gumagalaw mag-isa eh. Di naman katulad ng mga ibang robot na Di siya katulad ng robot na gumagalaw mag-isa, may tasks na binigay, ganon. Hindi. Iba ang computer sa robot. So, it is you to decide what you want to do and in what sequence. A computer cannot take its own decision as you can. Yeah. Basically, what I said then. Yan. No feeling. It does not have feelings or emotion, taste, knowledge, and experience. Thus, it does not get tired even after long hours of work. It does not distinguish between users. Ibig sabihin nito, walang feelings ang computer. Kahit isaktan mo pa yan, kahit murahin mo pa yan, kahit iwanan mo pa yan, kahit mag-break pa kayo yan, walang feeling ang computer. Grabe ang naman to. Example na naisip ko, sorry. Alright, storage. Ito na yung kanina eh. The computer has an inbuilt
memory where it can store a large amount of data. You can also store data in secondary storage devices such as floppies, which can be kept outside your computer and can be carried to other computers. Yan. Yan na yung kanina. Meron siya built-in memory na pwede tayo mag-store ng large amount of data or files. Yan. Hanggang mapuno siya. Ang pinakamataas is terabytes. Yan. Alright. Let's move on. Saan na ba tayo? Chine-check ko rin tong ano eh. Pati rin ba to? History of computers? Ang dami nito. Bro, ang dami nito. Sige, ano ko na lang, shortcut ko na lang para hindi, ano. History of computers. Ito yung first computer, Abacus. Ito yung itsura niya. It is said that Chinese invented abacus around 4,000 years ago. Gawa siya sa kahoy na may mga beads. Ayun, ito yung pang-calculate nila. Kasi computer eh. Taka-compute lang siya ng mga math problems. So, ito siguro, ginamit lang nila for addition and subtraction lang siya. Hindi siya for yung katulad ng modern computers ngayon na kaya mag-run ng apps. Ayun, hindi. Ganito lang siya. Ganyan lang, abacus lang. Yan lang yung purpose niya, useless. Doon, useful to, pero ngayon useless na. Ayan. Napier's bones. It was a manually operated calculating device which was invented by John Napier of Merchiston. In this calculating tool, he used 9 different ivory strips or bones marked with numbers to multiply and divide. So nilagyan niya ng, multiply and divide. Last na ba yan? Ang dami pa nga eh. Page 7 of 17 pa lang ako. Ang dami pa nito. Pagod na nga ako eh, pero, ay nako. It is also the first machine to use the decimal point. Ayan, basta yan yung itsura niya. Pascaline, uso to. Invented between 1642 and 1644 by a French mathematician, philosopher, Blaise Pascal. Bayes or Bias? Di ko mabasa. It is believed that it was the first mechanical and automatic calculator. Automatic to. Hindi ito yung manual. Okay. He invented this machine to help his father, a tax accountant. Para sa tatay niya. Tas sumikat din. Wooden box with a series of gears and wheels. Okay. Yun lang. Hindi ko na babasahin lahat. Step reckoner or Leibniz wheel. Developed by a German mathematician philosopher Gottfried Wilhelm. Gottfried. Di ko alam. Basta yan yung itsura niya. In-improve niya yung invention ni Pascal. Yan. Pagod na ako magsalita. Difference engine. In the early 1820s, it was designed by Charles Babbage, who is known as the father of modern computer. So siya yung nag-design nito. Okay. Mechanical computer which could perform simple calculations. Nag-devolve siya. Kaya niya na mag-devolve, kaya niya na mag-division at saka multiplication, tapos ngayon, bumalik na naman sa simple. Ay nako, Charles Babbage talaga. Kasalanan niya yun eh. De joke lang. Analytical engine. This calculating machine was also developed by Charles Babbage in 1830. Si Charles Babbage din gumawa nito. It was a mechanical computer that used punch cards as input. It was capable of solving any mathematical problem and storing information as a permanent memory. So, siya din gumawa nito, pero ito, nakaka-store siya ng permanent memory, which is good. Kasi hindi kaya ng mga previous machines niya yon. Tabulating machine, invented in 1890 by Herman Hollerith, an American statistician. Statistician. Ayan. Yan yung itsura. Based on punch cards yung gamit niya. Yung gamit nito. Ayan. Differential analyzer. The first electronic computer introduced in the United States in 1930. It was an analog device invented by Vannevar Bush. This machine has vacuum tubes to switch electrical signals to perform calculations. It could do 25 calculations in a few minutes. Uy. Para sa time nila, ang bilis nun. Inaantok na ako. Sige. Tulog na tayo. Let's sleep na. Good night. Bye-bye. Joke lang. Ako rin, sa totoo lang, inaantok na ako, pero kailangan kasi tapusin to. Ay, nako. Ang dami kasi nito eh. Ang daming pages. I'm not even halfway done. Sa totoo lang.
Alright, bibilisan ko na. Mark 1. History of computer began in 1937. Ayan. Mark 1 computer was built as a partnership between IBM and Harvard. It was the first programmable digital computer. Ito yung first programmable digital computer. Okay. Alright, nandito na tayo. Oh, grabe. Generations of computer. First generation computers. The first generation computers were slow, huge, and expensive. So, ito yung 1946 to 1959. Tandaan nyo yan. Popular first generation computers are ENIAC, EDVAC, UNIVAC, IBM 701, IBM 650. Ayan. Second generation computers. The second generation, 1959 to 1965. Ayan. Ito yung mga sikat. Na IBM 1620, IBM 7094, CDC 1604, CDC 3600, and UNIVAC 1108. Ayan. Third generation computers. Binibilisan ko na kasi ang tagal nito eh. Marami pa to. Pagod na ako magsalita. Sakit na ng lalamunan ko sa totoo lang. Okay. Third generation computers. Third generation computers use integrated circuits instead of transistors. Ang example nito is IBM 360 series. Kuya, kamusta na po si Jaden? Kakalabas niya lang sa hospital kahapon. Okay na siya ngayon, actually. Papasok na daw siya bukas sa school. Tatry niya daw pumasok bukas. Sana, tinanong ko siya kung kaya niya daw. Sabi naman niya, kaya niya na. Good. Ayan. IBM 360 series, Honeywell 6000 series, PDP, also known as Personal Data Processor, IBM 370/168, TDC 316. Ayan. Fourth generation computers, from 1971 to 1980. Examples ito is TEC 10, Star 1000, PDP 11, Cray 1 or supercomputer, Cray XMP, supercomputer din siya. Ayan. Ayan, nandito na tayo sa ngayon. Fifth generation computers, 1980 hanggang ngayon. The VLSI technology was replaced with ULSI, ultra large scale integration. It made possible the production of microprocessor chips with 10 million electronic components. This generation computer used parallel processing hardware and AI, artificial intelligence software. The programming languages used in this generation were C, C++, Java, yung pinag-aaralan natin ngayon, .NET, and etc. more. Ito yung example, desktop, laptop, notebook, ultrabook, Chromebook. Uso na yan ngayon. Yan na yung mga ginagamit natin ngayon. Okay, where are we na? Ayan, classification on the basis of purpose. General purpose computers are designed to perform a range of tasks. They have the ability to store numerous programs but lack in speed and efficiency. Ayan. Specific purpose computers are designed to handle a specific problem. So, itong general, kahit anong task pwede. Itong specific, pang ano lang siya. Pang dun lang talaga siya. Pang specific lang na task yung kaya niya gawin. Hindi lahat. Parang ganon. A set of instructions is built into the machine. Basically, parang, halimbawa, ATM. Ang ginagawa ng ATM is, di ba, ano lang siya, pang pera lang siya, yung computer niya. Parang ganun lang yun. Specific lang siya. Specific purpose computer lang siya. Classification on the basis of data handling. Number 1, nasaan na ba tayo? Ay, di ko nasulat dito, pero sabihin ko na lang dito. Analog computer. An analog computer is a form of computer that uses continuous physical phenomena such as electrical, mechanical, or hydraulic quantities to model the problem being solved. Ayan. Number 2, digital computer. A computer that performs calculations and logical operations with quantities represented as digits, usually in the binary number system. So, sila yung mga naglalagay ng mga binary, yung mga 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, mga ganun-ganun. Ito, hybrid computer. Third, analog plus digital. A combination of computers, those are capable of inputting and outputting in both digital and analog signals. So, dalawa siya. Ang ibig sabihin ng hybrid kasi is kaya niya ng dalawahan. Kaya may analog plus digital na nakalagay dyan sa taas. A hybrid computer system setup offers a cost-effective method of performing complex simulations. So,
cost-effective siya, cost-effective method siya of performing complex simulations. Ayan. Tapos, marami pa ba? Classification on the basis of size. Supercomputer, the fastest and most powerful type of computer. Supercomputers are very expensive and are employed for specialized applications that require immense amounts of mathematical calculation. So, ito yung itsura niya. Ayan. Sobrang powerful daw niyan. Kaya niya mag-run ng maraming programs all at once ng smoothly. Hindi maglalag, ganon. Hindi magkakaroon ng problema, ganon. Ayan. Mainframe computer. A very large and expensive computer capable of supporting hundreds or even thousands of users simultaneously. So, similar lang siya. Pero pang mainframe siya. Pero mas mabilis pa rin daw ito. Mas mabilis pa rin daw tong supercomputer kaysa sa mainframe. Mini computer, a mid-sized computer. In size and power, mini computers lie between workstations and mainframes. In the past decade, the distinction between large mini computers and small mainframes has blurred. However, as has the distinction between small mini computers and workstations. So, ang example ng mini computer is smartphones, cellphones, ganon. Watch, smartwatch, ganon. Microcomputer or personal computer. Desktop computer. A personal or micro mini computer sufficient to fit on a desk. Katulad ng setup ko ngayon, ito, papakita ko sa inyo. Ayan. Ito. Desktop to. Ito yung screen ko, ito yung live ko. Ayan. Ito yung desktop. Ayan. Basically, ganun lang yan. Ang laptop is ganito rin, pero pwede mo siya madala kung saan-saan. Parang portable version siya ng portable version siya ng desktop. Ayan. Palm top computer, notebook, a hand-sized computer. So, pang siya, pang kamay. Ang example niyan is notebook, smartphones, yun, katulad ng sinabi ko kanina. The screen serves both as an input and output device. Touch screen. Pwede mo siyang i-touch screen. Pwede siyang input as output at the same time. Ayan. Workstations, a terminal or desktop computer in a network. In this context, workstation is just a generic term for a user's machine, client machine, in contrast to a server or mainframe. Ayan, bahala na kayo dyan. Bahala na kayo. Oh my gosh, tapos na. Tapos na, guys. Pero meron pa yata. Dapat pala binasa. Dapat pala dito ako review. Ang bahala na. Alright. Tapos na natin yung chapter 2. Ano pa ba yung mga dinalot ko dito? Check ko yung iba dito. Pagod na akong magsalita. Grabe, ang dami pa nito. Okay, you know what? Ano na lang kaya? Mag-review na lang tayo sa notebook ko. Kasi, dito kasi sa notebook ko, sinamarize ko na yung mga sinulat ko dito. Okay. Move on tayo dito sa isa-shortcut ko na. Paano ko ba to? Ganyan na lang. Ipapakita ko yung notes ko na ganyan. Siguro ganyan na lang. Alright. So, computer system. ang pangit yata sa live. Pero bahala na. Computer system, siya yung nabibigyan ng instructions. Kaya nagkakaroon ng statements or codes. English-like statements siya. Kasi, English words yung yung kailangan mo ilagay para maintindihan ng computer. So, ang tools niya is software. Ang examples niyan is application software, system software. Ang example ng system software is Windows. OS siya, OS. Tapos, ang example ng code is, halimbawa, naglagay ka ng code. Input the first number, yan, 5. Second number, 10. C equals A plus B. Yan yung code. Tapos, display the result equals 15. Ayun. Ito yung problem, tapos ito yung code na nilagay mo. Parang ganun lang yan. Ayan. Ayan, punta tayo dito sa sa application software.
word processing system. Ang example niyan is my MS Word, Google Docs, and many more. Spreadsheet, MS Excel. Yun yung ginagamit ng mga nag-ano, na, yung mga accountancy, ganon. Yung nagko-compute ng mga pera, ganon. Yun yung ginagamit nila. Kasi mabilis talaga yun. So basically, ganito lang yan. Ang user, gumagamit ng application software. Tapos, may OS siyang ginagamit. Tapos, yun yung hardware niya. Paano lang yan? Paikot-ikot lang yan. Tapos, ayan. Di ko alam i-explain eh. Basta, ayan. Presentation. Example na presentation is Microsoft PowerPoint. Another example is Canva. Ayan. Um, Tapos, meron ding Google Docs version ng PowerPoint. Basta yon. Number 4, games. Marami na kayong alam na games. Basta alam niyo na yan. ML, Call of Duty, Roblox, Minecraft. Basta yung mga yan. Databases. Ang example is Microsoft Access. So, ito yung mga types of operating systems. Sa DOS, disk operating system is Linux. Windows 3.0 to 3.11 version 2. Android is Ubuntu. Ayan. IBM. Di ko alam, wala akong nalagay na example dito eh. Nakalimutan ko kung ano yung sinabi ni Sir dati. Tapos Apple is iOS. Pero kapag computer, ang Apple is Mac OS. Kapag iOS is for smartphones, cellphones, ganun. Ayan. Alright. Ito na yung recently lang tinuro sa atin ni Sir. Yung number system. Ito yung una nalilito ako eh. So, ang binary system, 0 to 1. Base 2 digits lang siya. Wait. Nasa module ba to? Check ko lang. Para Para, hindi na ako magganito. Check ko lang dito. Ay, no. Makikita niyo yung file ko. Ayan. Ayan. Check ko lang dito. Ito ba yan? Okay, iba to. Okay, iba to. Okay, i-point ko na lang i-point ko na lang yung camera sa sa notebook ko. Ayan. So, binary system 0 to 1 lang siya. Base 2 lang siya. So, 2 digits lang yung magagamit niyan. Tapos number 2, decimal system. 0 hanggang 9. Base 10 siya. Natataka kayo, bakit 10 and hanggang 9 lang naman dito? Kasama kasi yung 0 dyan. Kaya, 10 pa rin yung digits niya, kahit umabot lang siya ng 9. Ayan. Octal, 0 to 7, base 8 digits. Ayan. 4, hexadecimal, base 16, umaabot siya ng 14. Pero since ang computers kasi, hanggang 9 lang yung intindi nila. Kapag umabot na ng double digits, like 10, 11, 12, 13, 14, 15, blah, 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 gagamitin niya na is letters. A, B, C, D, E. Ayan. Base 16 digits siya. So, decimal numbers. Ayan. Ito yung example. So, ito yung ito talaga yung example. Ito yung mga special characters, at, and, asterisk, exclamation point, question mark, comma, semicolon, at saka colon. Dahil dyan sa mga yan, natututo yung machine ng machine language. Kaya nagagawa niya yung binary, yung 0, 1. Ayan. So, mahirap i-explain to eh. Mahirap i-explain to. Bahala na kayo mag-intindi dito. Okay, wala na. Hanggang dun lang. So, ayan. Basta yung mga yan. Madali lang intindihin to. Mahirap siya kasi i-explain. Naiintindihan ko siya, pero I think gets nyo naman na yan. Yung mga kaklase ko na nandito. Gets nyo naman na itong na to, itong problem na to. Itong part na to, nalito ako dito kaya X yan. Pero dito na-gets ko na siya. Ayan. So, dapat palaging times dito, ito yung mismong problem. I-divide mo siya by 2. Tapos, dapat pataas yan.
Tas lahat ng remainder, halimbawa, 111 divided by 255 yung sagot dyan. Remainder 1. So, lagay mo ng R1. 55 divided by 2, ilalagay mo yung sagot nito dito. Tapos i-divide mo ulit sa 2. Tapos 27, hindi siya even, kaya remainder 1. Ilalagay mo ulit dyan, 27 divided by 2, 13 remainder 1. 13 divided by 2, 6 remainder 1. 6 divided by 2, ayan. Ano yan? Even. So, ang sagot dyan, 3 remainder 0. Pero, bumalik na naman sa remainder 1. Tapos 0 remainder 1. So, ang gagawin mo dyan, from bottom to top. So, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1. 1, 1, 0, same lang din dyan. Tapos, tapos dito naman, multiplication. Ilalagay mo yung mga sagot mo doon, dito. Parang ano lang yan. Checking. Dahil chinek ko to, 2, 4, 8, 0, 32, 64. Isipin nyo 2 to. 2, 4, 8, hindi. 1, 2, 4, 8, 0, 32, 64. So, tama siya. 111 yung sagot. Ganun lang yun. Kung ano yung remainders mo dito, ilalagay mo lang din dito. Ganun lang yun. So, decimal is 10, binary is 2, octal is 8, and hexa is 16. Ayan. Ganun lang yun. Alam ko mahirap i-explain, pero tinry ko pa rin yung best ko. Mahirap na talaga i-explain, di ko na kaya ano. Okay. We have one last thing pa na i-review. One last na to. Last na to. Check ko lang kung alright. Bro, di ko alam kung i-review ba to or iba. Kasi nabanggit ko naman na yata lahat eh. Parang dito kasama sa nilesson niyo, sir. Okay. Itong chapter 3 ba? Tingnan ko lang. Check ko lang itong Check ko lang itong chapter 3 module chapter 3. Ayan. So, I think try natin reviewin ito. Alright, input devices for audio. Example season is microphone, MIDI keyboard. Sa video naman, webcam, CCTV camera, digital video camera. Ayan. Pointing device, mouse, trackball, touchpad, joystick. Ayan. Alam nyo naman na yan. Output, marami yan. Ito yung different types of output devices. LCD monitor. Ito yung old, ito yung new. LED monitor, LCD projector, dot matrix, printer, laser printer, inkjet printer, thermal printer, speaker, woofer, headset, and earphone. Ayan. Storage devices. It is any hardware device that is used for storing. Alam na natin yan. Ayan, tinatanong niya Angeline kanina. The difference between RAM and ROM. Ito yung pag-aralan natin kasi maraming nalilito dito eh. Maraming nalilito sa inyo dito eh. Sabi dito, RAM, Random Access Memory. RAM is an acronym for Random Access Memory, which means the data and program in RAM can be read and written. Ayan, yan yung sinasabi ko kanina. Read-only memory. ROM is an acronym of read-only memory. The data or program in ROM can only be read but cannot be written at all. O, di ba? Tama yung ko kanina, yung explanation ko kanina. Balik tayo dito sa RAM. RAM stores data during and after processing. RAM is also known as a working memory. Itong ROM naman, ROM is another type of memory permanently stored inside the computer. So, permanently na siya. Tapos itong RAM, during and after processing lang siya, nag-iiba siya every time. Known as a working memory siya. The data in RAM can be read, retrieved, or written. All the contents in RAM can be accessed and read but cannot be changed. Ayan. Ay, pwede rin siya i-access. Okay. Pwede rin pala i-access yung ROM. Pero hindi na siya pwedeng mabago. Okay, gets.
RAM is volatile, which means the programs and data in RAM are lost when the computer is powered off. Ayan, nawawala yung data kapag na power off na yung computer. ROM is non-volatile. It holds the programs and data when the computer is powered off. Yun yung maganda sa ROM. Nasa-save yung data niya. Na kahit patayin mo pa yung computer, kahit masira yung computer, nakasave pa rin siya. Basta na-store mo siya sa cloud or kahit saang storage device. Ganon. A computer uses RAM to hold temporary instructions and data needed to complete tasks. This enables the CPU or the central processing unit to access instructions and data stored in the memory very quickly. Programs in ROM have been pre-recorded. It can only be stored by the manufacturer once and it cannot be changed. Parang ano lang yan guys eh. Ang example lang niyan is video games. Ang mga old video games, lalo na sa mga lumang video games na pang 80s, ganun, 90s, nakalagay sila sa ROM. Halimbawa, Nintendo, gumawa sila ng game. Tawag dun ROM. Merong ROM na file doon. Hindi na pwede ibahin ng mga ibang tao, ng mga gamers, yung yung laman ng game na yon. Yung Nintendo lang pwede gumawa nun kasi sila yung gumawa. Parang sila yung administrator, yung owner. Hindi na kailangan kailangan ng permission ng tao sa administrator para ma-modify niya. Kaya yung mga ibang tao na nang modify ng mga ROM na mga video games na yan, illegal yan kasi bawal yun. Kaya minsan kailangan mo na nila ng permission sa owner para ma-modify yung ROM. Ganun yun. Kasi karamihan sa mga iba, minomodify nila without permission kaya sila na kukulong, na susu. Ayan. Okay, ang dami pa nito, grabe. Sa tingin ko din, no, madali naman na to, di naman na kailangan lahat. Components of the CPU, control unit, arithmetic logic unit, registers, computer power supply, and common sense naman na yung mga iba dito. Hindi naman na kailangan basahin lahat. Ito yung sinulat ko kanina, user, application, operating system, hardware. Ayan, pabalik-balik lang yan. Nagre-repeat lang yan. Yan yung nasa notebook ko kanina eh. Hanapin ko nga. Nandito yung nakasulat kanina eh. Nasaan na ba yan? Ayun. Ito oh. User application. Ay, ipalaki ko yung camera ko. Ayan. Ayan oh. User application OS hardware. Tapos pabalik-balik lang siya. Ganun din yan dito. Oh. Same lang din yan. Yun pala yun. Ngayon ko lang napansin sa module. Ganun pala yan. Okay. Ano pa ba yung importante dito? The function of an operating system. The part of the OS that manages the computer's resources is known as the kernel, otherwise known as the supervisor program. It manages the computer's resources, CPU, memory, and peripherals. Okay. Yun yung purpose ng OS. Ay, wait lang guys, wait lang. Wait lang guys, wait lang, wait lang. Okay, okay, may inayos lang. Okay, sinecheck ko kasi kung ano pa yung pwede kong reviewin dito. I think, di naman na kailangan yung iba dito. Okay, check ko pa kung meron pa. Check ko lang yung namin, yung GC namin. Ayan. Ay, kakapagod mag-review din. Ang dami kasing kailangan reviewin.
Alright. Check ko lang yung ano, yung GC namin. Hindi ko pwede ipakita yung GC namin dito sa live kasi syempre private yun. Private live siya. Okay, punta ako sa GC. Nasaan na yung... bro, di ko ma-open yung ano. Di ko ma-open yung GC. Ano nangyayari? IT 111. Ayun. Okay, okay, okay. Okay, sabi dito, merong chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 4, chapter 5, chapter 6, hanggang chapter 9. Pero hindi naman kasi lahat na ano eh. Hindi lahat na turo. Ang review ko lang is yung tinuro sa klase. Kasi ilang beses lang kami nag-meet sa ano eh. Ilang beses lang kami nag-meet sa school talaga. Kaya, ewan ko kung meron pang i-review. Sa tingin ko okay na yan. Pagod na yung boses ko sa totoo lang. Pagod na ako. Wala na yatang i-review. Okay na yata to. Wala na yatang okay. Mag-end na ako ng live. Wala nang re-reviewin eh. Tapos na. Nakakaano eh. May tumatawag na naman sa messenger. Nakakaano eh. Wait lang. Tumatawag sila sa GC. Nakakaano. Abala. Sorry, sorry. Ayan. I think guys, mag-end ako ng live kasi tapos na mag-review. Ay, wait. Wait lang. Meron pa yata. Pero off camera na lang ako magre-review. Sige, sige, sige. Mag-end ako ng live guys. Bye-bye. Bye guys. Thank you guys for tuning in into my live stream. Bye-bye. Bye guys. Bye-bye.